Isang batang dalaga ang nakatayo sa gilid ng isang tulay, pasan ang bigat ng kawalang pag-asa. Pinagmamasdan niya ang umaagos na tubig sa ibaba, nag-aalangan sa isang desisyong walang balikan. Ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin, sobrang bigat na hindi na niya kayang tiisin. Wala nang natitirang pag-asa sa puso niya. Ngunit bago siya tuluyang humakbang, isang bagay ang pumukaw sa pansin ng mga taong nasa paligid. Biglang may isang tinig na pamunit sa katahimikan, isang tinig ng isang lalaking puno ng pag-aalala. May lumilitaw mula sa tubig. Sigaw niya, umaalingaw sa hangin at umaagaw sa atensyon ng lahat. Napatingin pababa ang dalaga, at sa gulat niya, nakita niya ang isang dambuhalang tipak ng yelo na unti-unting lumilitaw mula sa kailaliman. Ngunit mas nakakagulat pa rito ang aninong nakakulong sa loob ng nagyayelong bilangguan. Isang tao, suot niya ang kasuotan na hindi pa niya kailanman nakita, tila mula sa isang malayong panahon, isang ibang mundo na matagal nang lumipas. At sa isang iglap, ang tagpo ay lumipat sa nakaraan, sa isang malayong lupain at isang ibang panahon. Dalawang figure ang nagtatakbuhan, hinahabol ng walang awang mga mangangaso. Isang lalaki at isang babae, kapwa hinihingal sa pagtakbo, ang nakarating sa gilid ng isang bangin. Ang mundo sa paligid nila ay unti-unting sumisikip habang papalapit ang kanilang mga tagapag-usig. Matagal na nilang tinatakasan ang panganib. Ngayon, wala na silang matakasan. Sa kanilang harapan ay isang bangin na walang katiyakan ang lalim, isang patibong ng kamatayan. 5 malulupit na tagahabol ang pumulibot sa lalaki, handang dakpin o tapusin siya. Sa tabi niya, nanginginig ang dalaga habang pinagmamasdan siyang humanda para sa isa na namang laban. Mabigat ang hangin sa paligid, pinapasan ang takot at ang tiyak na kapalaran. Ngunit kahit sa harap ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang lalaki. 4 na araw na siyang lumalaban at tumatakbo, walang pahinga, walang tulog. Para bang hindi pangkaraniwan ang lakas na bumabalot sa kanya. Pagod na siya, ngunit hindi siya susuko. Napangisi siya, mapait ngunit puno ng katatagan. 4 na araw na akong lumalaban at tumatakbo. Hindi ko na maaamoy ang dugo, aniya, may halong mapait na biro. Pagod siya, oo, pero hindi pa siya tapos. Sa isang iglap, gumalaw siya, isang nakakabighaning pagpapamalas ng kakayahan sa pakikidigma. Sa isang mabilis na paggalaw, pinabagsak niya ang 5 kalaban. Naputol ang katahimikan sa bagsik ng kanyang pag-atake, tila isang matalim na kutsilyo ang humiwas sa hangin. Para bang wala lang sa kanya ang sagupaan, isang sagabal lamang na kinakailangang alisin sa kanyang landas. Huminga siya ng malalim, itinapak ang kaliwang paa sa lupa na may puwersang nagpalamat sa lupa sa ilalim niya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, ang kanyang mga kamao maputi sa higpit ng kapit. Ibubuhos niya ang lahat sa huling atake na ito. Isang madilim at nakakatakot na enerhiya ang bumalot sa kanyang espada, unti-unting lumalakas habang tinipon niya ang nalalabi niyang lakas. Maging ang hangin sa paligid ay tila bumigat, parang kinikilala mismo ng mundo ang tindi ng kanyang gagawin. At sa isang iglap, lumipad ang kanyang espada sa isang napakalakas na paalang na hiwa. Isang nakapangangilabot na pag-ihip ng hangin ang bumalot sa paligid, isang puwersang kayang pumatay. Ang nakapangangilabot na enerhiya ay lumipad palayo, tila isang multong humahawak sa lahat ng nasa landas nito. Sa isang iglap, naputol ang mga punong nakapaligid na parang mga sanga lamang, bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Ang 5 walang awang tagapag-usig, na nagdala ng matinding pagdurusa, ay agad na naglaho. Naputol ang kanilang mga katawan bago pa nila namalayan ang nangyari. Unti-unting kumalma ang paligid, humikab ang hangin, sumasayaw. Sa pagitan ng mga katawan ng kanyang mga kaaway. Inayos ng lalaki ang kanyang paghinga, ibinaba ang espada. Sugat-sugat ang kanyang katawan, hapong-hapo, pero siya ay nagtagumpay. Lumingon siya sa dalaga at sinabi sa isang kalmadong tinig, may bahid ng katiyakan, huwag kang mag-alala, aking binibini. Wala na sila, ngunit bago pa niya maabot ang isang sandali ng kapayapaan, isang malamig at nakakakilabot na presensya ang lumitaw. Mula sa mga bangkay ng kanyang mga napatay, isang figure ang lumantad. Mabagal, puno ng katahimikan, pero may bigat ang bawat hakbang. Hindi siya natakot sa karumal-dumal na tanawin sa kanyang harapan. Sa halip, para bang hindi man lang siya naapektuhan ng patayan sa paligid.
Isang bagong panganib ang lumitaw sa harapan nila. Ang tinig ng lalaki ay may halong kilabot at paghanga nang siya ay magsalita. Isipin mo, ikaw lang mag-isa ang nakapatay sa 300 tauhan ko. Kayang mong kulayan ng pula ang isang talon sa dami ng dugong ibinuhos mo sa nakalipas na mga araw. Kailangan kong aminin, humanga ako sa iyo. Lumapit pa siya ng isang hakbang, ang kanyang matalim na titig ay sumalubong sa pagod ngunit matatag na tingin ng mandirigma. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tanging matinding interes. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging dakilang espada ng Goryeo, Chao Kryugam. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, itinaas ni Chao Kryugam ang kanyang paningin. Bagaman pagod at sugatan, hindi nang inig ang kanyang katawan. Subalit ang lalaking nasa harapan niya ay may nakita, isang bagay na hindi na maitatanggi. Isang ngiting puno ng pangunawa ang gumuhit sa labi nito habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata. Nakikita ko ang kamatayan sa iyong paningin, ani ng lalaki. Alam mo, hindi ba, na iyon na ang iyong huling pag-atake? Totoo ang kanyang sinabi. Bahagyang lumuwag ang kapit ni Chao Kryugam sa kanyang espada, at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Matagal nang lampas sa kanyang limitasyon ang kanyang katawan. Kanina pa kumakalat sa kanyang ugat ang lason mula sa espadang tumarak sa kanyang laman. Nilabanan niya ang sakit, ang matinding pagod, ngunit ngayon, unti-unti nang nauubos ang kanyang oras. Wala nang pag-aaksaya ng sandali ang kanyang kalaban. Sa isang iglap, humarurot ito papunta sa kanya, ang dalawang patalim sa kamay nito ay kumikislap sa liwanag. Mabilis, matinik, sanay pumatay, walang nakikitang kinabukasan para kay Chao Kryugam ang asasinong ito, alam niyang matatapos na ang laban sa huling sagupaan nilang ito. Ngunit bago lumapag ang isang tiyak na kamatayan, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, ginawa ni Chao Kryugam ang isang bagay na hindi inaasahan ni Newman. Ipinukul niya sa lupa ang kanyang espada. Kalansing, bumagsak ito sa mga bato, lumilikha ng tunog na bumalot sa paligid. Sunod, sagad-sad, bumaon ng malalim ang patalim ng kalaban sa kanyang balikat. Ngunit ni hindi siya nang inig o umatras. Nanlaki ang mga mata ng asasin. Bakit? Pumasok sa isip nito. Bakit niya hinayaang tamaan siya? Ngunit si Chao Kryugam ay matagal nang tinanggap ang kanyang kapalaran. Ang lasong kumakalat sa kanyang katawan ay tinuldukan na ang kanyang hinaharap. Alam niyang wala nang pag-asang manatili siyang buhay. Walang saysay ang lumaban pa. Ngunit kahit tiyak na ang kanyang kamatayan, hindi siya aalis mag-isa. Bago pa man makapag-react ang kanyang kalaban, sumugod si Chao Kryugam, mahigpit na hinawakan ito, at sa isang mabilis na galaw, tumalon siya pababa sa bangin, hinahatak ang kanyang kalaban kasama niya. Nag-iba ang mundo sa kanilang paligid. Bumilis ang lahat. Ang hangin ay dumagundong sa kanilang mga tainga habang bumagsak sila sa kawalan. Dumaan sa gilid nila ang matatarik at matatalim na bato ng bangin. Sa ilalim nila, ang tubig ay naghintay, isang malamig at walang pusong yakap ng kapalaran. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagbagsak, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahil sa lakas ng hangin at labanan, natanggal ang maskara ng asasin. At sa sandaling iyon, tumambad ang kanyang mukha. Napasinghap si Chao Kryugam. Parang tumigil ang oras. Hindi, maaari. Ang taong nasa harapan niya, ang kalabang kanyang pinaglanan ng huling patak ng kanyang lakas, ay hindi isang estranghero. Hindi isang di kilalang mamamatay tao. Siya ay isang taong kanyang kilala. Isang taong hindi niya kailanman inakala na haharapin niya ng ganito. Siya si Okian. Isang mabagal, mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Okian. Sa kabila ng kanilang malagim na kapalaran, parang aliw na aliw siya sa sitwasyon. Nagugulat ka ba? Mahinang sabi ni Okian, tila walang pakialam sa kanilang mabilis na pagbagsak. Punong-puno ng gulat at hindi makapaniwala ang tinig ni Chao Kryugam. Bakit, ikaw? Ngunit hindi na niya nagawang intindihin ang lahat. Flag. Bumagsak sila sa tubig, lumulubog sa ilalim ng nagngangalit na alon. Kasalukuyang panahon matapos mailabas ang lalaking nakulong sa tipak ng yelo, mabilis siyang dinala ng isang pangkat ng mga mananaliksik sa isang napakamodernong laboratorio. Nagtipon-tipon ang mga siyentipiko sa paligid ng misteryosong lalaki, may halong pananabik at pangamba sa kanilang mga mata. Sa loob ng observation chamber, tahimik na nakatayo ang pinuno ng research team,
hawak ang isang tasang kape. Pinagmamasdan niya ang walang malay na lalaki na nakahiga sa examination table. Ang mga makina sa paligid ay patuloy na tumutunog, ipinapakita ang vital signs na hindi dapat posible. Nakakunot noo, lumingon ang research leader sa isa sa mga pangunahing analysts at nagtanong, ano ang sinasabi ng resulta? Ang sagot ay isang bagay na mahirap paniwalaan. Base sa carbon dating at genetic analysis, nagmula siya sa panahon ng dinastiyang Goryeo. Tahimik na bumigat ang hangin sa loob ng silid. Hindi makapagsalita ang mga naroon. Pero, paano siya buhay at nasa perpektong kondisyon? Dapat ay imposibleng mangyari ito. Si Chow Kryugum ay mahigpit na nakatali, ang kanyang mga braso at binti ay nakakadene gamit ang mga posas na may pang-industriyang kalidad. Hindi siya gumagalaw, ang kanyang paghinga ay pantay ngunit tila hindi likas na malalim. Isang mananaliksik, na matamang nakamasid sa mandirigmang walang malay, ay bahagyang nag-aalangan bago magsalita. Kailangan ba talaga nating itali siya ng ganito? Hindi man lang siya gising. Napangiti ng tuyo ang pinuno ng pangkat at umiling. Hindi mo sasabihin yan kung nakita mo ang mga resulta ng pagsusuri sa kanya. Ang istruktura ng kanyang katawan, ang kapal ng kanyang mga kalamnan, pati na ang aktibidad ng kanyang utak, wala ni isa rito ang tumutugma sa anumang klasipikasyon ng normal na tao. Ibang nilalang siya, isang misteryo na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Nagpatuloy siya, mas seryoso na ngayon. Nag-aalala rin ang presidente. Hindi natin alam kung ang taong ito ay isang biyaya para sa sangkatauhan, o isang sakunang naghihintay na maganap. Napangisi ang empleyadong nagtanong kanina, tila hindi kumbinsido. Team leader, seryoso ka ba? Para mong sinasabing isa siyang, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang malamig at nakakakilabot na enerhiya ang lumaganap sa silid. Nag-iba ang hangin, tila ba nagbaluktot ang espasyo mismo sa paligid nila. Isang itim na aura ang unti-unting lumabas mula sa katawan ni Chow Kryugum, gumagapang na parang nabubuhay na mga anino. At pagkatapos, damilat ang kanyang mga mata. Isang matalim na titig, puno ng dalisay at hayop na instinto ng isang mamamatay tao. Lalo pang lumapot ang itim na enerhiya sa paligid niya, umiikot na parang isang nagwawalang bagyo. Hindi alam ng mga mananaliksik kung ano ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng isang abalang lungsod sa mabilis na kalsada ng lungsod, isang figure ang tumatakbo, hindi, humahagibis, sa bilis na hindi dapat posible para sa isang tao. Si Chow Kryugum. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumalapat sa lupa, ang kanyang paggalaw ay perpekto, tila lumulutang sa ere imbes na tumatakbo. Ang hangin ay humahagulhol sa kanyang paligid, ang kanyang kasuotan ay pumapagaspas sa matinding bilis. Sa loob ng isang supercar na nadaanan niya, 2 tao ang napanganga sa kanilang nasaksihan. Hindi totoo yan. Napapitlag ang driver, panandaliang nawalan ng focus. Sa kanyang pagkataranta, madiin niyang inapakan ang preno. Giik! Dumulas ang mga gulong, nagbuga ng usok ang nasusunog na goma. Ngunit bago pa nila lubusang maproseso ang kanilang nakita, isang kaguluhan ang biglang sumabog sa kanilang likuran. Sunod-sunod ang mga banggaan. Blag, crash, shatter, mga sasakyang nagkabanggaan, metal na gumuho sa metal, basag na salaming bumagsak sa kalsada tulad ng nakamamatay na ulan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi tumigil si Chow Kryugum. Tila isang cheetah na humahabol sa hindi nakikitang target, patuloy siyang tumakbo. Ang mga tunog ng busina at sigaw ng mga tao ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Isa ba itong panaginip? Pumasok sa isip niya ang pagdududa. Ang lahat ng ito, parang hindi makatotohanan. At pagkatapos, biglang bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala. Ang dalaga, pinuprotektahan ko siya, ngunit nasaan siya ngayon? Tumigil ka riyan. Isang matigas na tinig ang lumunod sa kanyang isip. Huminto si Chow Kryugum, dumulas ng bahagya sa kalsada. Sa harapan niya, 3 sasakyan ng pulis ang pamreno ng matindi, hinaharangan ang kanyang daan. Bumukas ang mga pinto, mabilis na lumabas ang mga pulis, ang mga kamay nila ay nakahawak malapit sa kanilang mga baril. Ang isa sa kanila, isang matandang opisyal na may matalim na mata, ay tumingin ng madiin sa kanya. Sir, nandito ka rin, sabi nito. Tumango ang isa pang opisyal sa kanyang tabi, seryoso ang mukha. Oo, mula ito sa utos ng nakatataas. Ang utos,
hulihin ang taong yan. Nakatitig lang si Chao Kryugam, tila hindi naririnig ang sinasabi nila. Ang kanyang isip ay nagsisimulang magbuo ng mga piraso ng kanyang alaala, pilit na hinahanap ang sagot. Tama, tumalon ako mula sa bangin, kasama si Okian. Parang kidlat na tumama sa kanya ang pagkaunawa. Yun ang huli kong naaalala. Ang malamig na hangin sa aking mukha. Ang kawalan sa ilalim namin. Ang pakiramdam ng mabilis na pagbagsak. Ang lahat ay sobrang linaw. Ngunit ngayon, narito siya. Nakatayo sa gitna ng isang modernong lungsod. Hindi ito tama. Sumama ka sa amin ng maayos, utos ng isang opisyal, may babala sa kanyang tinig. Muli siyang napakurap. Hindi tama ang lahat ng ito. Hindi siya dapat buhay. Hindi siya maaaring buhay. Dalawang opisyal ang lumapit sa kanya, mabilis na hinawakan ang kanyang mga braso upang siya ay posasan. At doon niya naunawaan, may isang posibleng paliwanag lamang. Isa ito sa mga tauhan ni Okian, ang gumagamit ng illusion arts. Yununhay, isang teknikang kayang baluktutin ang isipan, isang ilusyon na kayang baluktutin ang realidad mismo. Swoosh! Bago pa makapag-react ang mga opisyal, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang biglang lumukob sa kanila. Bigla silang naitaas sa ere, parang mga basahan lamang na nil-iPad ng hangin. At sa isang iglap, bagsak sila sa semento, bumagsak ng malakas sa kalsada. Napuno ng alikabok at pagkabigla ang paligid. At si Chao Kryugam, ngayon ay malayang muli, ay hindi na nag-atubili. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pailisan ang taser, sigaw ng isang opisyal, agad na nagbalik sa ulirat ang iba pa at sumunod. Sa utos, bumagsak ang mga cable ng taser kay Chao Kryugam, ngunit sa isang iglap, nasalo niya ito gamit lamang ang dalawang daliri. Naramdaman niya ang bagzo ng kuryente na dumadaloy sa mga kawad, tulad ng mumunting kidlat na bumabalot sa kanyang mga kamay. Enerhiya ng kidlat, bulong niya, tila nabighani sa kakaibang pakiramdam. Sabay-sabay ninyong paputukin, sigaw ng opisyal, desperado na. Marami pang taser ang pinakawalan, ngunit wala itong naging epekto. Nanatiling nakatayo si Chao Kryugam, hindi natinag ni Katie Ting, parang isang halijing hindi kayang pabagsakin. Swoosh! Sa isang mabilis na galaw, hinublat niya ang mga taser mula sa kamay ng mga pulis. Talaga bang inisip ninyong kaya akong pabagsakin ng ganito? Aniya, malamig ang tinig, ang kanyang titig ay matalim at walang pag-aalinlangan. At nang walang babala, bum-air siya. Dalawang opisyal ang lumipad sa ere, malakas na bumangga sa kanilang patrol car. Crash! Bumagsak ang mga katawan nila, basag ang mga salamin ng sasakyan, nagkalat sa ere ang bubog na parang ulan ng matatalim na kristal. Natahimik ang paligid. Ang mga usisero, na dati nanunood ng may pag-uusyoso, ngayon ay hindi makagalaw sa matinding pagkabigla. Ano tong nangyayari? May narinig siyang bulong mula sa isang tao sa gilid. Totoo ba to o isang pelikula lang? Ngunit bago pa tuluyang makareaksyon ang lahat, isang bagong puwersa ang dumating. Dumating ang hukbo mula sa malayo, bumilis ang pagdating ng mga sundalo, dala ang mas mabibigat na armas. Napansin ito ni Chao Kryugam, hindi siya nag-aksaya ng oras. Inapakan niya ng malakas ang lupa, isang hampas na nagpakawala ng isang napakalakas na shockwave. Boom! Nayanig ang kalsada, bamuka ang lupa, at ang mga sasakyang militar ay biglang lumutang saglit sa ere bago bumagsak muli sa lupa ng may dagandong. Samantala, gamit ang natitirang momentum, tumalon si Chao Kryugam ng mataas, mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga gusali, at naglaho mula sa paningin. Naguluhan ang mga sundalo sa kanilang nasaksihan. Isa sa kanila ay napabulong, tao ba talaga yun? Sa laboratorio samantala, sa loob ng isang lihim na laboratorio, hawak ng sugatan at bagbog na team leader ang kanyang telepono. Malalim ang kanyang paghinga habang nagsasalita. Ngayon malinaw na. Tumigil siya saglit, tumingin sa paligid ng sirang pasilidad, bago nagpatuloy sa mabigat na tinig. Hindi siya isang taong basta-basta nating mahahawakan. Sa itaas ng lungsod sa isang napakataas na gusali, nakatayo si Chao Kryugam, nakatingin pababa sa lungsod na hindi niya kilala. Ang kanyang presensya ay matindi, tila isang aninong nagmamasid mula sa itaas. Hinubad niya ang punit-punit niyang kasuotan, inihanda ang sarili sa susunod na labanan. Sa likuran niya, nagtipon-tipon na ang mga sundalo, nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril.
So ito ang buong lakas ninyo. Malamig niyang sinabi, hindi man lang natitinag sa kanilang presensya. Ngumiti siya, kung ganun, dapat lang natapatan ko rin ito. Napalingon siya sa paligid, at sa kakulangan ng sandata, inabot niya ang pinakamalapit na bagay, isang simpleng walis ting-ting. Hinawakan niya ito ng mahigpit, walang bahid ng pagdududa. Bang! Isang putok ang umalangaw-ngaw. Bumaril ang isang sundalo, ang balay tumama sa lupa sa pagitan ng mga paa ni Chao Kriugam, isang babala. Sumuko ka ngayon, o babarilan ka namin. Mataas ang kumpiyansa ng sundalo habang nagsalita. Ito ang tinatawag na baril. Nasa modernong mundo ka na ngayon. Kaya ka nitong patayin bago mo pa man malaman. Ngunit hindi natinag si Chao Kriugam. Hinigpitan niya ang hawak sa walis, inihanda ang sarili. Ganun ba? Anya, ang ngiti sa kanyang labi ay tila hamon. Bakit hindi natin subukan? Ang tunay na lakas pumikit siya saglit. Hinigpitan ang kapit sa simpleng walis. Narinig niya ang hangin, na humahampas sa kanyang mukha. At sa ilalim ng kanyang balat, naramdaman niya itong nagising, isang matinding presensya na bumalot sa kanyang buong katawan. Isang presensya na matagal nang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Ang aura ng isang tunay na master ng espada ay muling bumangon, umaagos sa kanyang dugo. Ang mga sundalo ay nanatiling nakatayo, nakatutok ang mga rifle sa kanya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na bumunot ng gatilyo. Dahil ramdam nila ito, ang kakaiba sa taong ito, ang panganib na bumabalot sa kanya. Ang pagdating ng Pangulo isang sundalo, na tila mas mataas ang ranggo, ang humakbang palapit. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Handa ka na bang mamatay? Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Wap 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 wap. Ang tunog ng mga blades ng isang helicopter ang pamunit sa tensyon ng hangin. Bahagyang ibinaba ng mga sundalo ang kanilang sandata, agad na lumingon sa paparating na sasakyang panghimpapawid. Dahan-daang bumaba ang helicopter, huminto ilang metro lamang mula sa kanila. Bumukas ang pinto, 3 gwardya ang bumaba, agad na itinapat ang kanilang mga baril kay Chao Kriugam, handang putukan siya kung kinakailangan. At mula sa loob, isang lalaking may malakas at makapangyarihang presensya ang bumaba. Iba ang kanyang aura, hindi pangkaraniwan, hindi basta isang sundalo o opisyal. Hindi man siya nagsalita, nangingibabaw ang kanyang presensya. Ang Pangulo, nakasuot ng itim na suit, lumakad siya ng mahinahon, walang bakas ng takot o pangamba sa kanyang mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata, si Chao Kriugam, isang mandirigmang mula sa isang panahong matagal nang nawala, at ang Pangulo ng isang modernong mundo. Ang mga sundalo ay kumilos, tumayo ng mas tuwid habang lumapit ang leader ng kanilang bansa. At sa wakas, sa isang tinig na kalmado ngunit puno ng kapangyarihan, nagsalita ang Pangulo. Maligayang pagdating sa hinaharap, isang matamlay na ngiti ang gumuhit sa labi ng Pangulo. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kanang kamay kay Chao Kriugam. Sa isang saglit, tila tumigil ang mundo. Nakahanda ang mga sundalo, ang kanilang mga daliri ay mahigpit sa gatilyo, handang magpaputok sa kahit anong senyales ng panganib. Ang mga gwardyang nakapaligid sa Pangulo ay alerto, handang ibuwis ang kanilang buhay upang protektahan siya. Ramdam ng lahat ang matinding tensyon. Dahan-daang damilat si Chao Kriugam. Matalim ang kanyang tingin, tila isang mabangis na hayop na tinatansya ang kanyang biktima. Inilibot niya ang paningin sa paligid bago itinungo ang tingin sa kamay ng Pangulo. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan. Ang mga sundalo sa likuran ay nanatiling nakabantay, naghihintay ng utos. At pagkatapos, sa mabagal at kontroladong galaw, iniangat ni Chao Kriugam ang kanyang kamay, ginaya ang kilos ng Pangulo. Ngunit, swoosh, sa isang kisap mata, sumibat sa ere ang walis ting-ting sa kanyang kamay. Swish! Isang manipis na guhit ng dugo ang lumitaw sa leeg ng Pangulo. Tila huminto ang oras, nanlaki ang mga mata ng Pangulo sa pagkagulat at kalituhan. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi, tila may nais siyang sabihin, ngunit walang salitang lumabas. At pagkatapos, dahan-daang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang leeg. Nanatiling nakatayo si Chao Kriugam, hindi gumagalaw, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Mahigpit pa rin ang kanyang hawak sa walis. Kaya ito ang paraan para makalabas sa illusion arts, bulong niya sa sarili.
Pagkagimbal ng lahat matapos masaksihan ang imposibleng pangyayari, nanag ang instinct ng mga sundalo at puwersang panseguridad. Walang pag-aalinlangan, tinaas nila ang kanilang mga armas. Mahigpit ang kanilang mga daliri sa gatilyo, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at adrenaline. Lahat ng baril ay nakatutok kay Chao Kryugum, handang magpakawala ng nagbabagang bala. Ngunit bago pa man sumabog ang putok, ihinto ang putok. Mula sa kung saan, isang matatag na tinig ang palm unit sa hangin. Ang Pangulo, na ilang sandali lang ang nakalipas ay tila pugot na, ay itinaas ang kanyang kamay at sumigaw sa buong awtoridad ng kanyang posisyon. Umatras ang mga sundalo, nangingibabaw ang pagkalito sa kanilang galit. Ang kanilang mga mata ay nagpapalit-palit ng tingin sa kanilang buhay na pinuno at sa mandirigmang dapat sana'y pinatay siya. Anong nangyayari? Dahan-daang itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay, tila tiniyak sa sarili na nandoon pa ang kanyang ulo. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang isipan ay naguguluhan. Nagkamali ba ako? Halos pabuulong niyang sabi. Hindi ka nagkamali, malamig na sagot ni Chao Kryugum. Ang kanyang mga mata ay lumalim sa pag-iisip. Nanahimik ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang matinding kaguluhan ang nagaganap. Ang ilusyon ng katotohanan, Illusion Arts. Yunnan-hai, bumalik sa kanya ang alaala ng isang babaeng kilala niya noon, isang dalubhasa sa sining ng ilusyon noong panahon ng Goryeo. Siya ay may kakayahang pagsamahin ang katotohanan at kasinungalingan sa paraang hindi mo mahahalata ang pagkakaiba. Nandito ba siya? Ngunit may mali. Ang ilusyon na ito ay masyadong magaspang. Walang gaanong finesse. Masyadong marahas. Hindi ito maaaring siya. Ibinaba niya ang tingin at inobserbahan ang paligid. Ngunit kahit anong gawin niya, walang bahid ng presensya ni Yunnan-hai. Gayunpaman, hindi niya maitanggi ang kanyang sariling karanasan. Ang pagputol ng ulo, ang pakiramdam ng kanyang espada na sumasayad sa laman. Ang init ng dugong pumapatak sa kanyang balat. Lahat ng iyon ay sobrang totoo. Katotohanan o panlilinlang? Ilusyon ba talaga ito, o realidad? Ano ang nais nilang ipakita sa akin? Bumalik sa kanya ang mga pangyayari, ang kanyang pagdating sa kakaibang mundong ito, ang mga laban na kanyang hinarap, ang mga hindi kilalang teknolohiyang nakita niya. Lahat ng iyon ay surreal, ngunit walang kahit isa ang naramdaman niyang hindi totoo. Hindi ito ilusyon, bulong niya sa sarili. At noon niya naramdaman ang nakakagimbal na katotohanan. Totoo ito. Totoo ang mundong ito. Hindi na ako nasa Goryeo. Mabigat ang bumagsak na realidad sa kanya, tulad ng isang espada na tumama sa kanyang dibdib. Ang lihim na silid matapos nilang ibaba ang kanilang mga armas, dinala ng mga sundalo si Chao Kryugum sa isang lihim na kanlungan ng Pangulo, isang fortified na underground chamber na hindi madaling mapasok mula sa labas. Ang mga pader ay gawa sa matibay na bakal. Sa bawat sulok, may mga monitor na nagpapakita ng live security footage. Ang bawat pasilyo ay binabantayan ng mga tauhang armado hanggang sa ngipin. Isa itong ligtas na silid, idinisenyo upang protektahan ang pinakamahalagang tao sa bansa. Sa loob, unti-unting hamupa ang tensyon. Sa gitna ng silid, isang mahabang mesa ang inihanda, punong-puno ng pagkain. May mainit na ulam ng karne, mga mangkok ng kanin, at sariwang gulay na kaakit-akit sa mata. Ngunit si Chao Kryugum, kahit gutom mula sa walang tigil na labanan, ay hindi man lang tinapunan ng tingin ang pagkain. Kumain ka, hikayat ng Pangulo, may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Umupo si Chao Kryugum, ngunit hindi niya ginalaw ang pagkain. Nanatiling matalim ang kanyang mga mata, inaaral ang bawat sulok ng silid. Hanggang sa wakas, nagsalita siya. Nasaan ako? Tumikim ang Pangulo bago sumagot. Maaari mong tawagin itong isang ligtas na kanlungan. Walang istorbo, ganap na seguridad. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ang Pangulo ay dahan-daw ang sumandal sa kanyang upuan, tinitigan si Chao Kryugum ng diretso sa mga mata. At pagkatapos, may bahagyang kumpiyansang ngiti sa kanyang labi, nagsalita siya. Tinanggap mo na ito, hindi ba? 800 taon na ang lumipas mula sa panahon mo. Bahagyang lumubog ang puso ni Chao Kryugum, ngunit hindi niya ipinakita. Ang katawan ko, wala ng pag-asang mailigtas. Ngumiti ng bahagya ang Pangulo, may halong pagmamalaki sa kanyang tinig. Malala ang iyong mga sugat, totoo iyon. Ngunit dahil sa modernong medisina, nagawa kang pagalingin,
isang bagay na imposible sa panahon mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chao Kriugam. Modernong medisina, sa kanyang panahon, ang mga sugat na tulad ng sa kanya ay tiyak na nangangahulugan ng kamatayan. Tumango ang Pangulo. Nagbago na ang mundo. Matagal nang naglaho ang dinastiyang Goryeo. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Huwag kang mag-alala, dagdag ng Pangulo, iniabot sa kanya ang isang piraso ng karne. Ibibigay namin ang lahat ng kailangan mo upang makapag-adjust sa mundong ito. Tinanggap ito ni Chao Kriugam, ngunit hindi niya kinain. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Sa Goryeo, sa kanyang mga kasama, sa mga digmaan na kanyang pinagdaanan. Lahat ng iyon, wala na. Para bang may isang napakabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. At saka nagbago ang tono ng Pangulo. Ngunit kailangan ko ang iyong pakikipagtulungan. Lumalim ang titig ni Chao Kriugam. Ano ang ibig mong sabihin? Bago pa siya makasagot, binuksan ng isang opisyal ang telebisyon. Ang katotohanan sa harap ng mundo sa screen, lumitaw ang imahe ng lungsod, mga wasak na gusali, mga kalsadang nagkalat ang mga debris, at ang epekto ng kanyang sagupaan laban sa mga pulis at sundalo. Ang mga mamamayan ay nagdusa, nagulo ang kanilang mga buhay. Tampok siya sa halos lahat ng balita, ani ng isang reporter. Maraming haka-haka ang lumabas, may nagsasabing isa siyang superhuman warrior. Ang iba na may naniniwalang siya ang lalaking natagpuan sa yelong bamalot sa ilog. Ngunit ayon sa opisyal na pahayag ng gobyerno, bahagi lamang ito ng isang produksyon ng pelikula. Natagpuan ang mga props sa pinangyarihan. Napakunot ang noo ni Chao Kriugam. Ano ang pinagsasasabi nila? Mabigat na bamantong hininga ang Pangulo. Tinakpan namin ang katotohanan. Hindi pa handa ang mundo na malaman na nagmula ka sa nakaraan. Lumalim ang kanyang titig. Isa kang himala. Isang taong napanatili sa loob ng yelo sa loob ng maraming siglo. Ang pag-iral mo ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa medisina at teknolohiyang hindi pa natin nauunawaan. Maraming bansa ang nagtangka at nabigo na gawin ang hindi ka panipaniwala, ngunit ikaw ang susi. Para sa kinabukasan ng bansang ito, ng buong sangkatauhan, kailangan ka naming pag-aralan. Nagkaroon ng isang mabigat na katahimikan sa silid. Walang gumalaw, walang nagsalita, lahat ay tila naghihintay ng kanyang sagot. Hindi, parang kidlat na bumagsak ang kanyang sagot sa buong silid. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay dumulas sa sahig. Walang anumang sinabi pa, lumakad siya patungo sa pinto. Inaasahan mong mamuhay ako sa panahong ito. Malamig at walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Agad na gumalaw ang mga gwardya upang harangan siya. Mahigpit nilang hinawakan ang kanyang mga braso. Kung ganun, wala kaming ibang pagpipilian. Itinaas ng Pangulo ang kanyang kamay. Nagtaas ng tranquilizer guns ang mga sundalo. Bang! 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 Tumama ang mga pampatulog sa kanyang likod. Isang gwardya ang pabulong na nagsabi, dosis na kayang pabagsakin ang isang elepante. Ngunit sa kanilang pagkagimbal, ang mga bala ay nalaglag lamang sa sahig. Ang di matitinag lalong lumawak ang mga mata ng mga gwardya. Ano yun? Bulong ng isa. Sa isang iglap, bumalot ang enerhiya sa katawan ni Chao Kriugam. Hinampas niya ang mga gwardya sa magkabilang panig, dahilan upang lumipad sila at bumangga sa mga dingding. Nanatili sa kanilang kinatatayuan ang Pangulo at ang kanyang mga tauhan, tila natigilan sa takot at gulat. Sa malamig na tinig, nagsalita si Chao Kriugam. Aalis na ako. Muling pumailan lang ang takot sa mata ng Pangulo. Pigilan siya. Anuman ang mangyari. Sa labas ng safe house naghihintay na ang mas marami pang sundalo, hawak ang kanilang mga high-powered tasers. Dapat sana'y nakipagtulungan ka na lang, irap ng isa sa kanila. Isang gwardya ang sumugod, iniumang ang kanyang taser sa ulo ni Chao Kriugam. Ngunit, naglahong parang anino ang kanyang target. Wala siyang tinamaan. Nagkatinginan ang mga gwardya, at sa isang iglap, sumugod silang lahat. Ngunit wala silang nataman kundi hangin. Napakabilis ni Chao Kriugam, isang nilalang na hindi nila kayang hulihin. Parang tubig na dumadaloy, lumalabas siya sa pagitan ng kanilang mga pag-atake nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang galaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Hindi siya tumitingin. Hindi niya kailangang tumingin. Alam niya kung saan papasok ang bawat atake, at alam din niyang wala sa kanila ang may kakayahang abutin siya. Ang paghahari ng nakaraan dahan daw ang iminulat ni Chao Kriugam ang kanyang mga mata. Malamig,
Matalim, punong-puno ng determinasyon. Hindi ninyo ako mapipigilan. Humakbang siya pasulong. Sa isang iglap, nang inig ang hinaharap sa harapan ng puwersa ng nakaraan. Hindi pa siya gumagalaw. Hindi pa siya lumalaban. Ngunit ang kanilang hanay, na perpekto sa papel, ay nagkalamat. Ang kanilang mga armas, walang silbi. Ang kanilang depensa, biglang naging walang halaga. Walang nagawa ang sinuman habang naglakad si Chao Kriugam palayo, dumaan sa kanilang gitna na parang wala silang halaga. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang malaking bakal na tarangkahan. Sa harap nito, wala nang natirang humaharang sa kanya. At sa isang hakbang, tumawid siya palabas. Isang mandirigmang mula sa nakaraan, muling isinilang sa isang panahon na hindi kanya. Ang mandirigmang nawawala sa panahon nakatayo ang mga gwardya, nanlulumong nakatitig sa kawalan, ang pawis ay bumabagsak mula sa kanilang noo. Ang ilan ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanilang mga sandata, habang ang iba naman ay nagkatinginan, hindi makaproseso ang nangyari. Ang mandirigmang mula sa nakaraan ay naglaho sa loob ng syudad. Samantala, sa loob ng opisina ng Pangulo, bumigat ang hangin sa katahimikan. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, mariing minamasahe ang sentido, pilit inaampat ang lumalalang sakit ng ulo. Sa huli, nawala natin siya, bulong niya, puno ng panghihinayang at pagod ang kanyang tinig. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang sekretarya. Nalaman na ba natin ang kinaroroonan niya? Tanong ng Pangulo, kumikislap ang matalim niyang tingin. Mula sa isang panig ng silid, nagsalita ang isa sa mga opisyal. Kailangan nating magsagawa ng isang malawakang operasyon para hanapin siya. Magpapadala tayo ng mga drone, gagamitin natin ang lahat ng surveillance system. Bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang bumukas ang pinto ng may malakas na dagandong. Isang batang mensahero ang sumugod papasok, hingal na hingal, isang pawisan, waring tumakbo ng buong lakas. Malalaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang paghinga ay putol-putol. Natagpuan namin siya. Sigaw niya, nanginginig ang boses sa matinding pag-aapura. Napalingon ang lahat sa loob ng silid. Nasaan siya? Tanong ng sekretarya ng Pangulo, matalim at matigas ang tono. Saglit na nagatubili ang mensahero. Mula sa kasabikan ay biglang lumitaw ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Para bang hindi niya alam kung dapat ba niyang ipahayag ang kanyang natuklasan. Ano? Nasaan siya? Mariing tanong ng Pangulo, unti-unting nauubusan ng pasensya. Malalim na bumuntong hininga ang mensahero bago marahang nagsalita. Nasa isang lugar na hindi mahirap hanapin, saglit na katahimikan ang bomb-alot sa silid. Nagkatinginan ng mga opisyal, hindi makuha ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng Pangulo, nanlalamig ang kanyang tinig. Muling lumunok ang mensahero bago tuluyang nagsalita. Nasa tuktok siya ng pinakamataas na gusali sa lungsod. Sa taas ng Skyspire Tower, nakatayo si Chuck Graham sa pinakagilid ng gusali, nakatanaw pababa sa malawak na lungsod sa ilalim niya. Mula sa taas na ito, nagmukhang isang malawak na karagatan ng ilaw, gusali, at umaagos na sasakyan ang syudad. Ito ang hinaharap. Isang hinaharap na walang lugar para sa kanya. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin, pamapalo sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Malayo ang kanyang isip, bihag ng kanyang nakaraan. Naalala niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga kapatid sa digmaan, ang kanyang hari, at siya. Ang dalagang iyon. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang mukhang banayad at puno ng init. Mga matang dati nagbibigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Siya ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Ngunit ngayon, unti-unting naglalaho ang kanyang alaala. Nagiging malabo, tuluyang bumibitaw, parang buhangin na sinasambat ng hangin. Kahit mukha niya, hindi ko na maalala. Pumikit si Chuck Graham, bumibigat ang kanyang dibdib. Wala nang natira sa kanya. Wala na ang kanyang kaharian. Wala na ang kanyang mga kasama. Wala na ang babaeng ipinangako niyang paprotektahan. Anong dahilan pa ang meron ako para mabuhay sa mundong ito? Dahan-dahan niyang itinulak ang sarili pasulong. Hinayaan niyang mahulog ang kanyang katawan. Sumigaw ang hangin sa kanyang pandinig. Ang bilis ng pagbagsak ay hindi na niya ramdam. Mabilis nang papalapit ang lupa, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Tanging ang kapayapaan ng pagsuko ang bomb-alot sa kanya. Ganito ba nagtatapos ang lahat? Tinanggap ni Chuck Graham ang kanyang kamatayan. Sa wakas, mawawala na ang sakit ng kanyang pag-iral.
Ang bigat ng pamumuhay sa isang mundo na hindi kanya ay magwawakas na rin. Ngunit sa isang iglap, may isang bagay na dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang dambuhalang digital billboard ang nagliwanag sa harap niya habang bumabagsak siya. Isa lamang itong pangkaraniwang patalastas, isa sa napakaraming mukha sa lungsod. Ngunit ang mukhang iyon, nanigas ang puso ni Chuck Graham. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang mga balintataw niya'y sumikip. Kahit lumipas ang 800 taon, hindi niya kailanman makakalimutan ang mukhang iyon. Siya, ang lalaking nasa billboard, nakangiti ng may kumpiyansa, matalim ang tingin at puno ng ambisyon. Isang taong kilalang-kilala ni Chuck Graham. Ang taksil sa kanyang kaharian. Ang pumatay sa kanyang mga kasamahan. Ang taong isinumpa niyang papatayin sa sarili niyang mga kamay. Okyon, nang inig ang tinig ni Chuck Graham, ngunit hindi sa takot, kundi sa naglalagablab na puot. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Mula sa kawalan ng pag-asa, napalitan ito ng matinding galit. Ang kagustuhan niyang mamatay ay naging isang nag-aalab na pagnanasang pumatay. Naningkit ang kanyang mga mata, nanigas ang kanyang katawan. Mula sa kanya, sumabog ang isang mabagsik na killing intent, napakalakas na parang ang mismong hangin sa paligid niya ay yumanig.